para ihayag ang pinakahuling kalagayan ng COVID-19 crisis sa bansa at ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan laban sa pandemya. Mula sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Mayor Rodrigo Roa Duterte. Ito ang Talk to the People on COVID-19. Mr. President, susugan ko lang po yung report ni Secretary Duque. Secretary Duque, yung bang pag-reduce ng ating ng cases natin, is there a chance na tayo ay nakaka-acquire na ng herd immunity? Meron po nagsasabi na dahil meron po tayo mga 340 plus thousand cases, they are endowed with protective antibodies against COVID-19 virus. That is what is known as natural immunity. Nagkaroon ng infection, pretty much the vaccines work the same way. Okay? Magkakaroon po ng antibodies, yung po antibodies na yan, yan yung sundalo sa loob ng katawan, kapag ka umatake ngayon, yung virus uli, meron na sundalo nakabantay at pupuksain niya yung pong virus. So, whether you're immunized in the natural way, by infection, or by vaccination, the principle is the same, Mr. President. Meron ka ng panlaban sa katawan. Now, the question, sir, is, gaano ba tatagal yung mga sundalo sa katawan? Nobody knows because this is a new virus. Hopefully, theoretically, it can provide lifetime protection. But there is no evidence to show that this is a matter of fact. Wala po. Kasi bago po yung virus, it's still evolving, Mr. President. So, we just have to watch out and learn as it evolves. Salamat po. Secretary Galvez. Sir, susugan ko lang po, sir, yung pagbaba, sir, ng ating mga cases. Isa po doon po, sir, is nag-change ng behavior na ang mga tao natin. Kasi po, nung nagkaroon po tayo ng commercial, nakasama po kayo, at saka po yung tinatawag nating infomercials ng business sector. Dalawa po ang yung nakita namin na nagkaroon ng traction. And we believe with the massive infomercials natin po, sir, yung ingat buhay para sa hanap buhay, at saka po yung ingat-angat tayong lahat ng business sector, ay talaga po medyo nagbago po. Kung titingnan niyo po, nung panahon, Mr. President, Mayor, yung Cebu, di ba, kinakagalitan niyo po dahil kasi talagang Bulayagon talagang matigas ang ulo. Pero nakita po natin ngayon ang ganda ng performance ng Cebu. Dahil last week po, sir, 7 days na wala po silang casualty, wala silang death na reported. It was reported in a newspaper that Cebu is now performing very well. Kasi September 1 po, September 1, nag-MGCQ na sila.
Pero hanggang ngayon po, ang kanilang mga kaso po napakababa. Meaning yung ano po, yung change of behavior napaka-importante sa kaalaman ng ating mga mamamayan. Nakita po natin, maganda po yung ating change of tactics na ginawa po natin na ang talagang lumalaban dito sa ating pandemya ay yung mga taong bayan. Dapat po talaga maayano po natin dahil po naniniwala po sila sa inyo, Mayor, nung nagkaroon po tayo ng informatics na nandun po sa mga building, nandun po yung inyong informations, nakita po natin na talagang may mga impact po na po natin. Pangalawa po, yung talaga pong yung ating strategy na test, trace, isolate, and treat ay medyo nakakaroon na po ng traction sa ating mga LGUs. Ang ating LGUs po, natututo na po na talagang naibaba na po natin ang ating estratehiya. At sa kasalukuyan po, 32,000 po na naka-home quarantine ay nailabas po natin sa kanilang mga bahay. Yung pong 32,000 po na yon, dito po mostly sa NCR at saka Region 4A at saka Region 3, kung hindi po yan na ilabas at naidala po natin sa mga hotels, ay mag-multiply po yan, yung 32,000 po yan. Baka ngayon po, may meron po tayong active cases na more than 100. Natutuwa po kami dahil kasi yung ating local government units po sir, dapat ma-comment po natin dahil kasi lalo-lalo na yung NCR, na last September, sir, 20,000 ang ating active cases. Ngayon po, nag-report po si GM Jojo Garcia ng MMDA, 7,830 na lang po ang active case nila from 20,000. So napakalaki po ng binawas ng po nila. From more or less 20% na active cases doon sa mga confirmed cases, ngayon 6% na lang po. Ibig sabihin, namamanage na po ng ating mga local government units. Kahapon po, katulad nga kahapon, pumunta po ako ng Bataan. Ang kanilang cases, nagpalo po ng more than 800. Pero napababa po nila na ngayon na 300. So more or less, mga 48% napababa po nila ni Governor Garcia. At nagpapasalamat po sila sa tulong po ng gobyerno. At saka po si Mayor Jocelyn Castañeda ng Maribeles po. Galing po ako kahapon doon. At maganda po yung mga performance ng mga local governments unit natin. Pati po yung contact tracing po nila, nag-improve po dahil kasi dati hindi po talaga sila masyadong nagano sa contact tracing dahil po ni Major Magalong, mataas na po ngayon. Sa Bataan, 1:15 po ang nagagawa po nila dahil tinutulungan po sila personally ni Mayor Magalong. Kaya nga po ang po natin, nakikita po namin na pagka once na yung tuloy-tuloy po na maipababa po natin hanggang barangay level ang implementasyon ng ating National Action Plan ay magiging maganda po ang ating pong mga kaso. Bababa po ang kaso natin at pwede po tayong magangat ng ating ekonomiya. Yes, sir. Malaki po ang pinagbago ng ating mga LGUs, lalo na yung mga local chief executives. Patuloy po sila na mismo yung nasa forefront eh. Tuloy-tuloy din po yung pagkandak namin ng katulad po last week, nagkaroon kami ng Philippine Local Governance Forum. 3 araw po ito. Kung paano yung good governance, delivery of services amidst the pandemic. Kung dati po ay alanganin sila, ngayon ang alam nila kapag mataas yung COVID nila, hindi sila iboboto ng mga tao. So ngayon po talagang kumikilo sila. At yung pong ating Oplan Kalinga na dapat kaagad-agad kapag may isang positibo, within 24 hours dapat ay mailabas natin ito, makapag-contact tracing at ma-quarantine yung mga close contact in 24 hours. Yun po talagang susi kasi hindi na makakapanghawa itong mga positive kung mananatili kasi na nandun sa community o nasa bahay. Tapos, yun po, marunong na rin po silang humingi ng tulong kagad sa national. No? Dati po, sinusolo lang nila. Minsan, tinatago pa nila yung numero. Pero ngayon po, talagang sila na mismo nagko-communicate sa NTF, sa ATF, kung anong gagawin at kung anong tulong kailangan nila, hindi na po sila nahihiya. So, we can say na talagang under your leadership, so parang isang kumpas na lang gumagalaw po lahat, LGU, national, at saka mga iba't ibang ahensya natin. Yes. Informasyon lang po ito doon sa ating mga inaalagaan mga OFWs na bumabalik. Sa araw pong ito ay nakapagpauwi na tayo ng mga mahigit sa 254,000
na OFWs at pagkatapos na sila naman ay nadala na sa kanilang mga lalawigan. Yun naman ating mga kababayan na sasaba na nagnanais umuwi ay pareho pa rin ang number nila na nakauwi class of 23 September 1,968. Meron pang mahigit na 3,000 na gustong umuwi rito, naghihintay pa kasi mukhang nag-lockdown din sila doon dahil medyo marami ang kaso doon. At pagkatapos po dito sa Zamboanga, Hulu at saka Tawi-Tawi, ayaw mo na nila tumanggap dahil dumadami rin yung kanilang kaso. Okay. Dito po sa ito pala, meron tayong mga tinanggap mula sa mga donors ng mga isolation facilities no October 8 ay tinon over sa atin ang sa PPA ang isolation facilities para sa mga seafarers, yung mga dumarating na mga tripulante ng barko na uuwi. Ito ay consisting of 125 bed capacity at ito po ay donasyon ng Lopez Group. Doon naman sa yung DOTR naman ay tumanggap ng quarantine facilities para rin ating mga frontliners na tinanggap ng Coast Guard sa kanilang area sa Taguig. Yan lamang po, Mr. President, update natin sa mga ating OFWs. Who's next to report? Wala na. Sekretariya niyo. Opo, Mr. President. Yun po ating contact tracers po, i-report ko lang po, na doon po sa 50,000 na contact tracers, 64,422 nag-apply, at 41,068 na po ang qualified dito. At officially po, 34,057 po ay nagtatrabaho na. At 23,974 ay na-train or 47%. At 68% po ay nagtatrabaho na. So, makukumpleto po namin ito within this month of October. Sa ating po naman mga telcos applications, sabi ko nga po ay bumilis na po. Noong isang linggo po ay 1,171 na approve. Tumaas na po sa 1,215 approve. At yung natitira pong pending application ay sisiguraduhin namin ma-approve, lumabas sa kagad ng approval. Panghuli po ay ikukumplay ko lang po yung utos din po ninyo last week na sunugin yung mga shabu na nasa custody ng ating mga ahensya. Bago pa po dito, actually po noong August 21, 2020, ay nag-destroy na po tayo ng, ang PNP po ay 1,200 kilos or 1.2 tons. Ang PIDEA po ay 600 kilos. Ang nasira po na Cebu ay worth 8.16 billion. At bukas po, October 15, sa Tansa, Cavite, ay more or less ay sa PNP po, 369.69 kilos ang i-destroy natin tomorrow. At ang natitira naman pong 700 kilos ay piniprepare po namin habang hinihintay namin yung order galing sa korte, naka-ready na rin po ito. So lahat po ito, Mr. President, sisiguraduhin namin ma-destroy para unang-una hindi na marirecycle ito at mawala na ng supply dito sa market. Ayun lang po, Mr. President. Salamat po. I'm happy with the compliance of my order. Alam mo, this is not ours, not in this meeting. I think it behoves upon Secretary Guevara and the Solgen to make representations with the Supreme Court that kung marami ang shabu involved, that there should be a fiscal on duty just to take a few random samples at ibigay niya doon on the spot
ibigay niya ang sample na kuha niya and a test be made, 3 trials, and after that, certified that it's shabu. Lahat. Kasi random kung saan niya kunin. And after that, within about 24 hours, sirain na kaagad. The gravamen of the offense would really be the shabu taken by the inquest fiscal on duty na kunin niya at random sa bahala siya kung nasaan niya kunin. One corner in the center and to certify that the contraband itself or the seized items are shabu. Para gano'n na lang, para wala ng yung tago-tago. Yung tago-tago has led so many heartaches to our government. Recycling and all. And of course, yung mga raw policemen. Yes. Naitanong po sa akin yan sa press briefing last week. So nakipag-ugnayan ako kay Deputy Court Administrator Raul Villanueva. Ang sabi po niya, meron na po silang court circular na wala na pong tago-tago ngayon, ini-inventaryo lang after it is verified na talagang prohibited drug at destruction na kaagad. So ang tanong po kasi sa akin, hindi ba nagko-conflict yung executive and legislative with your order to immediately destroy? So, verify ko po sa Supreme Court na sabi niya, hindi, because we have also issued the court circular na wala ng storage. So, test, inventory, destruction. Yes. Immediate po. Ang pinaka-safe niyan, if you really want to comply with the due process, and yung determination of probable cause of prima facie, the government, the meat of the matter is really the contraband. How to present the whole of the contraband, one truck to the court, or keep it for so many months, is a very tiring one and gives a lot of headache for government. Kaya yung inquest fiscal, siya na ang punta doon, isang kutsara dito, isang kutsara sa gitna. Bahala siya. Then he passes it on to the forensic guys, yung sa police, yung PNP. Yun na yun ang mag-examine right there. 3 trials. After 3 trials, kung saan-saan kunin, the certification of the inquest fiscal should be taken on its face value. Na talagang Cebu yan. Lahat. Kasi nahihirapan tayo. I think it should be Guevara talking to the... Kasi it's not a recognized modality hanggang ngayon. Kaya kailangan maayos ito para wala ng sakit ng ulo in the future. I really intend to go hard within the last 2 years of my term. Pati itong mga criminal. We have seen an upsurge of hold-ups, street crimes again. Because of the liberality being offered by the opening of the economy. And of course, people are now allowed to roam freely and to travel. The most convenient way is really yung motor. Pag nakapatay sila, diretso sakay. So one footage yung tinabihan lang. This is very hard to control. I understand the nightmare the police are facing, how to control the mobility of the criminal right after committing a crime. Kasi ang motor kasi, magsisigsag lang yan in and out of traffic situations.
and they can really get away with it easily. Unlike the motor vehicles, maano na traffic. But ito mga motor minsan, dumadaan pa ng sidewalk. That is also a matter which we have to address itong no kaya mabuti nito. Like we can train the highway patrol can train about siguro in one class 30. We have to increase the mobile capacity ng police. Tsaka we can buy motorcycles, yung mahaba. One that can negotiate any obstacle, the ordinary obstacles that you find in the streets. Kailangan ng but they have to be trained. It's not just a matter of knowing how to ride a bike, or bicycle, motorcycle for that matter. But dito sa motorcycle kasi you have to, the one that keeps the, I'm sure everybody of you knows it, it's really the body, the rear puwet. Kailangan pag-aralan niya. And we can request DILG. Kung plano ka, Ed, kung how many, 250 would be a good one. Yung, what tayo ng balik tayo sa, pero hindi na kayo uniforme. Alam mo, we should, I know that it is not advisable, but the only way to really counter the anonymity of the criminals is also to fight this thing on the ground. Yung mga, they should be good back detectives again. At ito yung magpasya lang. Sa mga kababayan ko, we just had our meeting, katapos lang namin, and I'd like to report to you that detox centered primarily on COVID and what is there for the Filipinos to hope for. Then we had the Marn problem, transfer ng Cotabato to Marn, and of course, criminality. First is sa COVID. Sabi ni Secretary Doke, kung talagang if we go by the rules, lahat-lahat na, it would be on April. I just had a talk with the ambassador of Russia, the outgoing, and we had a serious one-on-one talk. And they said that Russia is coming in. Meron lang siguro tinatapos. And they want to establish here. Gagawa sila ng planta. Pharmaceutical naman. And ang vaccine papasok rin sila. Para sa akin, it's either China or Russia, okay na ako. Wala akong, sabi nila, ang Pfizer, Moderna, yung Western US, okay rin yan. Kasi may proseso nga eh. They're using the same protocol in arriving at a certain finding sa COVID, using the same germ. Using the same, so wala nang iba. So magsasabi, lusot yung iba, unless there is really a faulty procedure. Pero kung
kung na-inject na sa mga tao at nabigyan naman ng protection, ang lalakas na ng loob kasi may ano na, pwede na. But this I can assure you, again, na nakahanap na ako ng pera. I have the money already for the vaccine. But kahanap pa ako ng maraming pera because, there are now 130 million Filipinos. And to me, ideally, all should have the vaccine without exception. Lahat. Para meron kayong lifetime or whatever, but it can provide immunity. Panglaban yung body, yung armor mo, yung sundalo mo sa katawan mo, malabanan siya. And that is how the vaccine works. Again, mauna ang mga mahirap na walang pera, hindi makabayad. Ang listahan, yung doon sa pangtawid, yung giving the help, the assistance, giving the help, the assistance of monetary sa mga tao. May listahan yan. Yun ang sundin. Then pagkatapos to the public. But para walang taguan, I want my soldiers, pati yung security forces ng bayan, mauna rin kasabay ng first batch kasi kailangan ko ng mga sundalo at pulis na ready, healthy at walang COVID. And they are really vital to the security of the state, for which reason they should be the first also. Tayo, kami mga civilian, pwede tayong may last. Pero kung mag-offer, ako naghihintay, ako tawagin ako ng China or Russia, I'd be glad to open up my sleeves and sige. Kasi may kumpiyansa nga ako. So those of you are asking me, kung safe ba itong China? Well, I can say that China is a modern country and it has all the wherewithals to make its country whose integrity is fully protected by its achievement. And second, ang peace and order, hindi na masyado yan. Kausapin ko lang si Secretary Anyo pagkatapos nito. Tapos wala naman siguro, hindi na importante yung iba. Do not forget 8888. There's anything that you would like to complain about? If there's anything, ito lang, itong mga contractor, the first whiff, makaamoy ka lang na hinihingian ka. Dito sa DPWH, malakas yan dyan. Projects, yung mga project engineers yan dyan lahat, road right of way. Grabe ang corruption dyan. Walang construction na uumpisa dito na walang transaction. Meron yan. If Congress would want really to know ang mga project ng DPWH, meron talaga yan para sa give. Hindi ko alam kung sino. There are so many officials lined up in the bureaucratic maze. So, hindi ko malang kung sino dyan. Pati yung sa medicina and all. Ang labanan lang dito ngayon is yung droga. The policy remains. Wala akong iniiba. Basta ako
pagka sinira mo ang Pilipinas, ang bayan ko, papatayin kita. Yan sa human rights, paulit-ulit akong sinasabi. At sinasabi ko sa iyo, kayo mga durugista, aabutin talaga kayo ng swerte ninyo. You know, hinihingi mo para kang suicide. If you commit suicide, bakit ako ang mademanda? Ngayon, kung papasok ka sa droga, gusto mo mag-suicide, kung mabaril ka ng pulis dyan, pati militar, bakit mo ako sisihin? Na gusto mo mag-suicide. Ginusto mo pumasok ka ng droga, that is suicide. Diba? Yan ang simple dyan. Ngayon, kung gusto mo mag-suicide, i-demanda yung pulis, i-demanda mo yung military, i-demanda mo ako sa klase yan. Paano ang pagka-presidente ko maging inutil ako? Kasi ang droga, every day, for God's sake, every day, may droga araw-araw na huli, maabot ng million per million yan, every day. So, I expect itong na droga na nahuli, the big haul, ayaw kong makakita ng bodega na may putang inang droga. As I have said, I would direct my Secretary of Justice Secretary Guevara, to talk to the Supreme Court na magkuha lang ng sample, random. Kung nandyan, ang inquest fiscal magkuha ng sample, basket anong direksyon gusto niya. Tapos may test dyan mismo, test na kaagad. And if it is confirmed 3 times, hindi lang isa, 3 times. Pag 3 times, sunugin na kaagad, ang yung samples na nakuha, na na-certify ng fiscal, yun na yung ebidensya sa korte. Kasi pag hindi, ang droga, ninanakaw, na nirecycle, pabalik-balik na lang tayo sa putang inang to, walang katapusan. So, this has to end. Everything has an end. You want to end your life, you want to commit suicide, and you have to also help me end this. It's a Malay thing. Parang lagnat na nagluya ang bayan natin. So yan ang mensahe ko. At huwag mo akong taktakutin yung human rights. Hindi ako natatakot niya. Useless na. Sino papublish kayo? Ako? Kaya sabihin ko sa mga tao, huwag na kayo magbasa. Hindi ako natatakot dyan. Anong sinasabi nila? Tama. Kung i-publish nila ng ilang libro dyan, tama. Tama ang ginagawa ninyo. Kasi yun ang trabaho ninyo. Magkapera kayo, bayaran kayo, yan ang trabaho mo. Ako, iba ang trabaho ko. I protect the people. You might say you protect public interest. For what? For destroying the Filipino? Kalukuhan. So, with that, maghintay na kayo kay pabilis. Pero nandyan na ang bakuna. Kaya, niluwagan ko na ang lahat. Niluwagan ko na ang may mga medisina, Remdesivir, pero sabi ko, magbili tayo. Mahal yan. It's about 14,000. Secretary. Hindi. Yung Remdesivir. Oh. Huwag kayong matakot. Ma-COVID kayo. Pero yung mga durugista, ma-COVID kayo. Kung gusto mong tapusin ang Remdesivir, kung maubusan ka sekretary ng Remdesivir, anong sunod ibigay mo?
Meron po tayong Avigan naman for mild to moderate. Yung Remdesivir naman, sir, is for severe to critical. Hindi, kung maubusan tayo ng Remdesivir, paski na mild, pagka nagdroga ang tao, it's always serious yung ano niya, hindi mild. Always serious. Yun lang ho, pardon my mouth, hindi na-control ng nanay ko noon. Paano ko makontrol ang nanay ko? Lumaki ako ng gano'n eh. Probinsyano kasi ako, tapos ayaw ninyong maniwala, pupunta kayo sa Davao. Hanggang ngayon, tingnan mo ang bahay ko. Fiscal pa ako, yun ang bahay ko. That was 30 years ago. Kaya, kuhang-kuha ko kayo. I mean, yung lingwahe ninyo, pati yung tokatis ninyo sa loob. Alam ko yan. Kasi kung hindi ako pumasar ng bar, nag-aral na rin ako noon paano mag-negosyo ng droga. Alam ko na, pero hindi ako natuloy kasi abogado man ako. Salamat.